depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Iniwan ka ng ex mo, probably sa ere, or iniwan ka niya kung saan ka man niya iniwan, probably may relationship kayo, humanap siya ng iba, pinagpalit ka niya sa bago, and then you feel dumped, then you feel depressed, kasi nga parang na-torture ka dun sa nangyari, and you suffered a lot, mental illness, something like anxiety and depression. And it's almost parang dinestroy nito yung life mo. In the end, you are looking for something na makakapagpa-release sa pain na nararamdaman mo at akala mo siya ang pinakasusi para ma-release yung pain na yun at para maging masaya ka ulit, which in fact hindi rin ganun yung nagwo-work eh. Pero right now, ituturo ko sa inyo ang dalawang ways para i-torture yung ex ninyo. This is a white revenge something. We're not going to do a bad revenge, but this is a white revenge. This is more on success and something. But before that, kung nakikita nyo itong channel na to, this is Coach Kim channel sa lahat ng mga bigo sa pag-ibig, especially mga babae. Baka naku-curious kayo kung bakit kayo iniwan ng ex nyo or ano man. Dumiretso na kayo sa channel na to so you can find the key para ayusin ang sarili at maging matino. At sa mga lalaki, pwede naman kayo dumiretso sa Wisdom of Base. Okay, babae, lalaki to ha. Sa babae, diretso dun sa channel ni Coach Kim dahil sunod-sunod na mag-upload na videos ni Coach Kim. At sa mga boys naman, mga men, come on, diretso kayo sa channel ko, real men content tayo dun. Alright, so dalawang ways para i-torture ang ex mo. Simple lang. Bibigyan kita ng dalawa and the number one is what we call this, ipagpalit mo ang ex mo. Yeah, I mean, if you want him to suffer mentally, ipagpalit mo siya. Pero, i-make sure mo na yung papalitan mo, mas better dun sa ex mo. Kasi kung yung ex mo, tilapia dati, tas pinagpalit mo sa dilis, parang di naman matotorture yung ex mo sa ganyan. Make sure mo na ipagpalit mo yung ex mo dun sa talagang mas better, ha? Mas better sa kanya. Dahil in that way, kapag pinalit mo siya sa mas better sa kanya, mafe-feel niya yung insecurity deep inside. Kasi mas better parang wow, parang makikita niya na yung status mo naging okay, naging maganda, and then the bitterness comes kasi hindi niya mapipigilan na isipin na sobrang sinayang ka pala niya kasi kaya mo palang humanap ng mas better sa kanya. And that is the one way para i-torture mo siya. Isa yan sa mga pinaka-way. And example, nag-break up kayo, hiniwalayan ka, biglang hindi nag-reply sa mga chats mo, or ka-chat mo tapos bigla kang ginost, or ginanito ka, ginanyan ka, ginanon ka, and you feel insecure, just do your thing and eventually may makakahanap ka din na mas better sa kanya. Hindi naman siguro masama kung hahanap ka ng talagang right? Talagang may dating, may kaya, alam mo may kapupuntahan yung buhay mo. And in that way, kapag nakahanap ka na mas better sa kanya, tatamaan mo yung ego niya. And syempre, at the same time, sana naman kapag nakahanap ka na mas better sa kanya, mahalin mo na yung mas better sa kanya. Baka naman kasi yung pulutin mo, parang dilis din di ba? So, wala akong mangyayari kapag ganoon. Pero kapag kinuha mo mas better sa kanya, matatamaan mo yung ego niya, definitely. At syempre, ikaw din ang makikinabang doon. And at the same time, magiging masaya ka sa life mo dahil ang kasama mo talaga is mas better sa kanya. I mean, baka akala mo gusto mo yung ganitong klaseng kotse pero may mas better pa na kotse dito. Mas mabilis, mas maganda, mas maporma. Parang ganun lang siya. Kumpara natin sa car, di ba? Halimbawa, yung car mo last time is 2010 version. Humanap ka ng bagong car mo na 2020 version. Parang ganun. Labang ng 10 years kumpara sa kanya. And at the same time, kapag nagawa mo siyang palitan na mas better sa kanya, siguro mag-e-enjoy ka naman. And at the same time is, at least yun, mamahalin ka, di ba? So, ikaw din ang makikinabang. Parang hindi ka lang gumanti. Ang ginawa mo, nakinabang ka pa dun sa ginawa mo, di ba? So, that's it. Mas better, mas maganda, at mas maayos. Number 2, legit improvement. Alam ko, tinuturo ko dito self-improvement. Minsan nga, paulit-ulit na lang tayo Pero hindi nyo naman kasi ina-apply, kaya di ako nagsasawang magturo Legit improvement, ibig ko sabihin yung tunay naman, di ba? I mean,
Saan ba? Saan part? All in all. Ingatan mo balat mo, ingatan mo katawan mo. Mga ganun lang. Basic lang yun eh. Tamad kayo mag-gym, tamad kayo mag-diet. Kaya wala. Tunga nga lang. In the end, puro tunga nga yung nararanasan nyo. Learn a new skill and something like that. Start a business and then win a business. Legit, something like that. Parang merong pinapupuntahan yung buhay mo. Maglagay ka ng mga goals na talagang pupuntahan mo, mga posibleng goals and something like that. Just change your life, change the way you are. And yung iniwan niya nun, kapag pinalitan mo yung sarili mo, pag-iiba lahat eh. Magkakaroon ng panibagong ikaw. At kapag na-reborn na yung bagong ikaw, hindi mo na siya mahal after nun. That's worse. Diba? Hindi mo na mahal yung tao after nun kasi binago mo na yung sarili mo eh. And dahil sa pagbabago mo na yan, yung tendency, emotionally unattractive na rin siya. Yung dating niya sa'yo is emotionally unattractive na. Wala nang sense na parang gusto mo siyang habulin tsaka gusto mo siyang hanapin. Mawawala yan eh. So yun lang yung dalawang bagay. Ipagpalit mo siya dun sa mas better sa kanya. And number 2, magkaroon ka ng legit improvement. So ang ibig ko sabihin, gawin mong better yung life mo. 5 times nung nakaraan. Diba? Kung nung 2021 is yung life mo is miserable because of your ex, then this 2022, at least man lang merong mga pagbabago and some sort of changes. Pero, kung gusto mong humingi ng advice regarding dito, ito yung lagi kong pinapayo sa mga kliyente ko eh, huwag na kayong magpasikot-sikot pa, dumiretso na kayo sa Philippine Dating Coach, and doon na tayo mag-usap for one-on-one coaching. Mas better yon. Kumpara sa panonood ng YouTube, mas better yon. Sa YouTube, entertainment lang ang makukuha mo eh. Pero sa one-on-one coaching, makukuha mo yung proper direction and proper follow-up din, syempre. So yun lamang. Thanks for watching.